Nagsimula ang pelikula sa dalawang mabilis na sasakyan na humaharurot sa mga lansangan ng lungsod habang nagaganap ang isang nakamamatay na habulan. Lumabas ang mga armadong lalaki na may mga hawak na armas at binasag ang bintana ng babae. Isang estranghero na pormal ang pananamit ang nakasaksi sa pagsalakay at humakbang papalapit, inutusan silang tumigil. Nakilala siya ng mga lalaking nakamaskara bilang si Randall Thompson na isang pulis. Kumawala ang babae at tumakbo na nagdulot ng isang putok ng baril na tumagos sa kanyang binti. Sumugod si Randall para protektahan siya, ngunit itinutok ng mga kriminal ang kanilang mga armas sa kanya. Ang unang putok ay nagpabagsak kay Randall sa bangkita. Nang ibabaw ang takot sa grupo nang mapagtanto nilang ang kanilang simpleng pagnanakaw ay nauwi sa pagpatay. Muling nagpaputok ang salarin na siyang tumapos sa buhay ni Randall. Kinapa nila ang kanyang mga bulsa at natuklasan ng isang badge ng pulis bago tumakas. Nasaksihan ng isang may-ari ng tindahan ang lahat at nakipag-ugnayan sa awtoridad. Sa libing ni Randall, ang kanyang anak na si Anna ay nakatayo sa tabi ng kanyang guro na si Kara, kapwa labis na nalulungkot. Hindi inaasahang nagbago ang ihip ng hangin nang dumating si Carl, ang kapatid ni Randall nang hindi inaasahan. Wala ng ibang pamilya si Anna, kaya naman ikinalulugod niya ang presensya ni Carl. Kinumpronta ni Anna si Carl tungkol sa matagal nitong pagkawala at kung iiwan ba niya itong muli. Nangako siyang mananatili sa tabi nito. Malapit sa paaralan, nasaksihan ni Carl ang mga binata na nanliligalig sa isang babae. Nang makialam siya, itinoon ng grupo ang atensyon sa kanya at ipinahayag na pagmamayari nila ang teritoryo. Pansamantala silang pinatigil ng isang patrol ng pulisya, ngunit bumalik sila na may dalang mga baril at pinaputukan si Carl bago mabilis na umalis. Tinawagan ni Carl ang kanyang dating kaibigan na si Joey para humingi ng tulong sa pagtukoy sa pumatay sa kanyang kapatid. Ang kanilang muling pagsasama ay nagbunyag ng mahahalagang impormasyon. Ang bumaril ay isang estudyante sa high school na kaanib ng fraternity gang na nakasuot ng mga hoodies ng patalikod at may butas sa mata. Binisita ni Carl si Kara kinabukasan, dinalhan ito ng inumin at tinanong tungkol sa pagtuturo ni Randall sa high school. Ipinaliwanag niya na kailangan ng paaralan ng kapalit para sa kanilang pinakamahirap na klase na puno ng mga mararahas na estudyante. Nagpahayag ng interes si Carl, binanggit ang kanyang karanasan sa pagsasanay sa self-defense. Nag-alangan si Kara ngunit pumayag na tulungan siyang makakuha ng sertipikasyon at mag-apply para sa posisyon. Bumalik sa paaralan si Anna sa unang pagkakataon simula nang mawala ang kanyang ama at muli silang nagkita ng kanyang matalik na kaibigan na si Danny. Samantala, dumating si Carl sa paaralan at hinanap ang opisina ng registrar. Nakilala niya si Warren Drummond, ang guro sa mechanic class, na nagbigay ng mga direksyon at nagtanong tungkol sa posisyon ng substitute. Ang espesyal na seksyon ay naglalaman ng mga estudyanteng mas mukhang miyembro ng gang kaysa sa mga estudyante. Naligaw si Carl sa paghahanap ng kanyang silid-aralan, kaya't nangailangan siya ng tulong mula sa isang matulunging janitor. Pagpasok niya sa silid, sumalubong sa kanya ang matinding kaguluhan. Nagpa-party ang mga estudyante, umiinom ng soda, sumasayaw, at naglalandian kahit walang natututunan. Hindi pinapansin ang mga pagtatangka niyang magpakilala hanggang sa hilingin niya sa kanila na hinaan ang kanilang musika. Isang estudyante, si Dante, ang tumulong na hinaan ang volume, bagamat nagrereklamo ang iba. Napansin ni Carl ang isang estudyanteng umiinom ng soda at pabiro niyang tinanong kung sapat na ba ang dala niya para sa lahat. Sumagot ang estudyante ng may paggalang na nagdulot ng tawanan sa klase. Ipinahayag ni Carl ang kanyang sarili bilang kanilang bagong substitute teacher at nakita ang isang estudyanteng may bali sa braso at nagtanong tungkol sa pinsala. Ipinahayag ng binata na nangyari ito noong naglalaro ng basketball, dahilan para magbiro si Dante na mapanganib din ang pagtuturo. Sumagot si Carl na hindi mapanganib ang pagtuturo gamit ang isang matibay na plano ng aralin, pagkatapos ay inilabas ang isang yoyo. Ipinaliwanag niya na 4 na siglo na ang nakalilipas, sa Pilipinas, nagsilbi itong sandata bago ito inihagi sa isang estudyante para basagin ang bote ng soda. Pinatahimik ng demonstrasyon ng klase habang tinatanong niya kung ano ang kanilang natutunan. Malinaw ang kanyang mensahe, huwag husgahan ang mga tao batay sa panlabas na anyo nito, at kung may magdadala ng inumin, mas mabuting magbahagi sila. Tumahimik ang silid habang pinagmamasdan ng mga estudyante ang kanilang bagong guro ng may paghihinala na nagpaplanong subukin ang kanyang mga limitasyon. Sa oras ng tanghalian, may ilan na nanunuya sa kanya habang nire-record ni Joey ang kanilang boses sa malapit, nangangalap ng impormasyon.
Sa silid ng mga guro, nakilala ni Carl ang mga pagod na guro na nagbibiro tungkol sa kanilang pag-alis sa impyerno. Sumagot siya na ang mga bata ay umaarte na matapang, ngunit nagtanong kung sila ba ay tunay na matapang gaya ng kanilang pagpapanggap. Ipinaalala sa kanya ng isa pang guro na si Randall ay may parehong pag-iisip at tingnan mo kung ano ang nangyari sa kanya. Pumasok si Warren sa usapan at sumabat sa paniniwala niya na kung ang mga isda ay natutong lumangoy, walang dahilan para sumuko sa mga estudyanteng ito. Sarkastiko na iminungkahi ng isa pang guro na marahil kaya nalulunod ang lahat ng mga estudyante ni Warren. Sa kabila ng kanyang kayabangan, niyaya pa rin ni Warren si Carl na mamasyal, tinatanong kung bakit niya pinili ang isang mahirap na klase at ipinahiwatig na dapat ay mas kalmadong mga estudyante ang pinili niya. Sumali si Kara sa kanila, pabirong hiniling kay Warren na ipakilala siya sa bagong guro habang nagkukunwaring hindi pa sila nagkikita. Sa ibang lugar, nakasalubong ni Anna si Dennis na nagmamaneho ng mamahaling Mustang. Pinuri niya ang kotse at tinanong kung paano niya ito nagawang bilhin, ngunit umiwas ito at inalok siyang sumakay. Pumayag siya, kahit hindi niya alam ang mapanganib na daan na tatahakin niya. Samantala, sinundan ni na Carl at Joey ang mga pinaghihinalaang miyembro ng fraternity patungo sa isang abandonadong pabrika, kung saan nila natuklasan ang gang na pinahihirapan ang may-ari ng tindahan na nakasaksi sa pagpatay. Ang lalaki ay nakabigti sa kanyang mga braso, tinitiis ang brutal na pambubugbog, habang ang pinuno ng gang ay nagtatanong kung bakit niya sila kinikilala bilang ang mga pumatay sa guro. Nagmakaawa ang biktima para sa kanyang buhay, inamin na tumawag siya ng pulisya na lalo lamang nagpatindi ng karahasan. Inihanda ni Carl ang mga kagamitan habang si Joey ay pumasok na walang armas, binalaan ang gang na palayain ang lalaki o kung hindi ay haharapin nila ang mga parusa. Upang ipakita ang kanilang kaseryosohan, binaril ni Carl ang isa o dalawang miyembro ng gang sa binti. Itinutok ni Joey ang kanyang baril sa pinuno na nangangakong ang susunod na bala ay tatama sa kanyang dibdib. Nang mapagtanto ng pinuno ng gang na lumala na ang sitwasyon at hindi na nila kontrolado, pumayag ang pinuno ng gang na palayain ang may-ari ng tindahan. Sinamahan ni Joey ang saksi patungo sa ligtas na lugar habang binabalaan ang mga natitirang miyembro ng gang na huwag gumalaw hanggat hindi nawawala ang mga laser pointer. Ang pananakot ay gumana ng perpekto na nagpahintulot sa kanila na makatakas ng walang karagdagang karahasan. Sa bahay, nagbahagi sina Anna at Dennis ng matalik na sandali sa kanyang kwarto, ngunit tumanggi siyang magpatuloy. Nang kwestiyonin ni Dennis ang kanyang pag-aatubili, umiwas siya ng tingin at nagbiro. Ang hindi inaasahang pagdating ni Carl ay nagpapanik kay Anna na nagutos kay Dennis na lumabas ng palihim bago matuklasan. Bumaba siya para batiin si Carl na nagbiro tungkol sa pagtuturo ng yoyo history sa paaralan. Ang magaan na sandali ay nakatulong upang maibsan ang tensyon at bago umalis, inamin ni Carl na nauunawaan niya ang mga hamon na kinakaharap ng mga teenager. Nang gabing iyon, isinagawa ng mga estudyante mula sa espesyal na klase ang isang planong pagnanakaw ng kotse. Si Mace, ang estudyanteng may hawak na radyo, ay lumabas ng sasakyan ng kanyang kaibigan at pumasok sa isa pang sasakyan. Tumunog ang alarma, ngunit mabilis itong pinatahimik, kaya't casual silang nakapagmaneho palayo. Lingid sa kanilang kaalaman, nanunood si Joey mula sa dilim, idinodokumento ang kanilang kriminal na aktibidad. Ginugol ni Carl ang gabi kasama si Kara, uminom at nagkwentuhan tungkol sa kanyang nakaraan. Isiniwalat niya na si Randall ay hindi lamang niya kapatid, kundi katuwang din niya, na parehong nagtrabaho bilang mga mersenaryo. Tumawag si Joey dala ang agarang balita tungkol sa pagnanakaw, isiniwalat na nag-set up siya ng isang decoy at nagpatugtog ng isang recording ng gang na nagpaplanong patayin si Carl. Kinabukasan, normal na nagtuturo si Carl, habang palihim na umalis ang isang estudyante para papasukin ang mga miyembro ng gang sa paaralan. Nang malakas na pinatugtog ni Mace ang kanyang radyo, itinapon ito ni Carl sa bintana, dahilan para tumahimik ang lahat. Bumunot si Mace ng kutsilyo, ngunit madali siyang na-disarm ni Carl. Napansin niya na may isa pang estudyante na hindi pa bumabalik mula sa banyo kaya nag-imbestiga siya. Inatake siya ng mga miyembro ng gang sa banyo, ngunit ang pagsasanay militar ni Carl ay nagbigay daan sa kanya upang sistematikong talunin sila. Pumasok ang janitor, si Jonathan Barty, at nakita ang mga pamamaraan ni Carl sa Green Beret na nagbunyag ng kanyang sariling karanasan sa militar. Pribadong kinausap ni Carl si Mace, ipinapahayag ang paniniwalang kaya niyang baguhin ang buhay nito. Galit na isiniwalat ni Mace na nakakulong ang kanyang ama, pinatay ang kanyang kapatid, at hindi niya alam kung nasaan ang kanyang ina. Hanggang na lang ang mayroon siya.
Sinabi sa kanya ni Carl na mayroon pa siyang mga pagpipilian, ngunit ibinalik ni Mace ang yoyo at naglakad palayo. Nakita ni Carl si Jonathan sa basement, kung saan ipinakita ng janitor ang kanyang koleksyon ng mga memorabilia sa militar. Nabanggit ni Jonathan na nakakarinig siya ng kakaibang mga ingay sa gabi na may mga taong dumadating at umaalis. Nang hapong iyon, pinagbantaan ng mga miyembro ng fraternity si Anna, binalaan siyang pigilan si Carl sa pag-iimbestiga. Iginiit ni Carl na manatili siya sa bahay para sa kaligtasan. Nang gabing iyon, inimbestigahan ni na Carl, Joey, at Jonathan ang paaralan at natuklasan si Warren na nagpapatakbo ng isang chop shop kasama ang mga estudyante na nagpoproseso ng mga ninakaw na kotse na nagkakahalaga ng mahigit $100,000 buwan-buwan. Nakatanggap ng balita si Warren na patay na si Mace, ngunit wala siyang ipinakitang emosyon tungkol sa pagkamatay ng estudyante. Kinabukasan, kinausap ni Carl ang kanyang mga nagdadalamhating estudyante. Ikinatwiran ni Dante na natagpuan ni Mace ang mga kahihinatnan ng kanyang mga ginawa, habang pinaninindigan ni Carl na ang paaralan ay hindi isang larangan ng digmaan. Pagkatapos ng klase, tinanong ni Carl si Kara tungkol sa karakter ni Warren. Inilarawan niya ito bilang mapang-asar at binanggit ang pagtanggi sa mga panliligaw nito. Tahimik na hiniling ni Carl sa kanya na saliksikin ang pinagmulan ni Warren. Samantala, binisita ni Anna si Danny at natagpuan ang badge ng pulis ng kanyang ama sa drawer nito, kasama ang mga damit ng fraternity gang. Kinumpranta niya ito tungkol sa pagpatay sa kanyang ama, ngunit kumuha si Danny ng kutsilyo. Ginamit ni Anna ang kanyang pagsasanay sa karate upang lumaban at makatakas. Nang gabing iyon, dumating si Warren sa bahay ni Kara nang hindi inaasahan. Nakaramdam siya ng kawalan ng seguridad at itinago ang file na para sana kay Carl. Ibinunyag ni Warren ang kanyang marahas na ugali, brutal na binugbog si Kara at humingi ng impormasyon tungkol sa layunin ni Carl. Nang ibunyag niyang kapatid ni Randall si Carl, binaril siya ni Warren hanggang mamatay. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na patayin si Carl, pagkatapos ay nagtago nang dumating sina Carl at Joey. Natagpuan ni Carl ang katawan ni Kara at natuklasan ang talaan ni Warren, na nagbunyag ng kanyang background bilang isang pinatalsik na marine na pinaghihinalaang may mga ilegal na misyon. Sinabi ni Anna kay Carl na inamin ni Danny ang pagpatay upang patunayan ang kanyang sarili kay Warren. Nang gabing iyon, hinanda ni Carl ang kanyang sarili para sa huling pagtutuos. Nagmaneho sina Carl at Joey papunta sa eskwelahan, kung saan dumating ang gang na armado ng mga armas. Isang matinding labanan ang sumiklab, na naging lugar ng battlefield ang paaralan. Ilang miyembro ng gang ang nasugatan habang ligtas naman ang koponan ni Carl. Nang mabaril si Joey, gumamit si Carl ng tangke ng gasolina malapit sa pinto na sumabog ng tamaan ng bala na siyang nagtulak sa gang pabalik. Pinangunahan sila ni Jonathan sa mga tunnel patungo sa isang nakatagong imbakan ng mga armas. Nagpatuloy ang labanan na may maraming nasawi sa panig ng gang. Habang nagaganap ang kaguluhan, aksidenteng nabaril ng gang ang sarili nilang pinuno. Hinarap ni Carl ang sugatang pinuno na umamin na si Warren ang may pakana ng lahat. Sinugod ni Carl ang silid-aralan ni Warren at hiniling na aminin niya ang pagpatay kay Kara. Sinubukan ni Warren na itanggi ang lahat bago ibinunyag ang nakaraan ni Carl bilang isang mersenaryo sa mga estudyante. Sinubukan niyang bumunot ng baril, ngunit pinigilan siya ni Carl. Isang brutal na labanan ang naganap sa pagitan ng dalawang sinanay na mandirigma. Kumuha si Warren ng iba't ibang armas, ngunit paulit-ulit siyang natatalo ni Carl. Sinaksak ni Warren si Carl sa braso gamit ang isang screwdriver, ngunit tiniis ni Carl ang sakit at nagpatuloy sa pakikipaglaban. Pinapanood ng mga estudyante habang ginagamit ng dalawang lalaki ang lahat ng kanilang kasanayan sa mabangis na labanan. Sa huli, nasaksak ni Carl si Warren sa tiyan na siyang nagwakas sa kanyang buhay. Walang nagluluksa sa pagkamatay ni Warren. Sinabihan ni Jonathan ang mga estudyante na bumalik sa klase habang sina Anna at Joey ay nagpapasalamat kay Carl. Nagpakita ng kabaitan si Dante sa unang pagkakataon na nagmungkahi na kailangan ni Carl ng medikal na atensyon at isang bakasyon. Kalaunan, binisita ni na Carl at Anna ang puntod ni Randall at nag-iwan ng mga bulaklak sa badge nito. Niyaya ni Anna si Carl na manatili, ngunit ipinaliwanag ni Anna na kailangan na niyang umalis na nagpapahayag ng pagmamalaki sa lakas nito. Mainit silang nagyakapan habang nagtatapos ang pelikula. Dito na nagtatapos ang kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe. Pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below. And as always, thank you for watching.